Magandang umaga. At pag-usapan natin sa ngayon yung krisis. Yung krisis na magugutom ang tao. Ito'y nakakalimutan na natin, hindi na natin pinag-uusapan. Natututok kasi tayo po sa tinatawag na impeachment. Ngayon, nakita na naman natin may mga depensa rin pala naman si Sara. In other words, tatanungin natin mga senador, siyam, kailangan lamang ni Sara na siyam na senador na hindi bubuto ng yes. Para yes to impeachment para matanggal siya sa pagka-vice presidente. Ang tanong, bakit pa natin ipagpatuloy kung sang-ayon naman kayo lahat na sa ngayon ay hindi kaya ng prosecution na makakuha ng 16 votes? Mas lalo pa ngayon po naglalaho ang tinatawag na kanilang chance na mananalo sapagkat po kahit papado may depensa si Sara, may dahilan si Sara at hindi pa napapatunayan ng prosecution ng ebidensya na ipakita na physical evidence, hindi yung opinion lang, na sinadya ni Sara ang magsabi na grave threat. Klaro po yan. Mamaya, nakita rin natin na wala rin, malabo rin ang confidential fund nila na issue. Sapagkat kahit papano, otorisado naman si Sara gumamit ng tinatawag na fictitious fake names para ibigay ang resibo kung sino tumanggap ng confidential fund. At the same time, sa confidential fund pa rin, katotohanan naman na December 20, 2022 lamang binigay ang 125 million na dapat sana by August 2022. Pero ayon kay Sara, sinadya ni BBM yan at ni Tambaluslos, Martin Romualdez, para magkukumahog ba iipit si Sara. Kasi iisipin na nakwenta nila yan. Kung uubos siya kasi according to the law, ayon sa batas, ang batas ay nag-utos na ang lahat ng mga budget na ibinigay sa isang opisina ay dapat ubusin hanggat sa December 31 lamang. Kaya nung binigay ang 125 million kay Sara noong December 20 ay sinadya yun na ibigay ng December 20 para lalabas sa mata ng tao. Grabe pala kasuwail ito, kaswapang si Sara Duterte. Inubos niya ang 125 billion sa loob ng 11 araw. Yan ang ginawa nila ni BBM at saka ni Tambaluslos kasi gusto nila gibain si Sara para mabigyan ng daan ang pagtakbo ni Romualdez na magiging presidente. So kahit pa sabihin natin pwede pag tumakbo si Sara, ang iniisip nila noong araw ng 2022 ay mawawala na sa isipan ng tao na suportahan si Sara dahil lalabas na magnanakaw siya. Ganon ang isang project nila. Ganon ang plano. Next, para makikita mo talagang plano, out of the blue, bigla na lamang nagpalabas ng nag-privilege speech itong si Rolando Valeriano ng Tondo na bata ni Romualdez na kuno ay may krisis dito dahil sa confidential fund ay hindi daw inayos. So with that, tinrigger sila din ng decision, mga bata din Romualdez ang decision. Nag-decision si Joel Chua sa Good Government Committee at nag-hearing sila at nag-utos sa Commission on Audit na ibigay ang lahat ng resibo na binigay ni Sara mula sa Office of the Vice President para patunayan kung paano nagasta ang 125 million. So kita mong naratibo nila.
So with that, bakit hindi nila pinatawag na mas malaking confidential fund sa paano ba ito ginasta ni Bongbong Marcos na nakalista sa Office of the President? Kumustahin naman natin. Paano ang ginagawa na resibo ni Bongbong Marcos sa kanyang 4,625,000,000 na budget? Paano niya ipinaliwanag na naubos niya yun sa confidential fund, confidential and intelligence fund? Wala, hindi humingi sa Commission on Audit ang House Committee kung talagang sadya nila, attorney kaibigan ko, para naman ito, ang pakay sana nila po ay para sa paggagawa ng batas. Ano ang batas na gagawin na mas mapaganda pa lalo na magiging efficient ang paggagasta ng confidential fund? So kung ganun dapat ang kaisipan, attorney, dapat lahat ng confidential fund ay pinasabpina nila sa Commission on Audit. Yung confidential fund ng mga Armed Forces of the Philippines, dapat pinasabpina rin. Ang confidential fund or intelligence fund mula sa Philippine National Police. Ang confidential fund at saka intelligence fund mula sa Supreme Court. Para kung labanan ng mga tiwali, mga judge at mga tao sa tauhan ng korte. Tapos ang confidential and intelligence fund naman sa Department of Justice na hanggang ngayon hindi pa naipaliwanag, hindi pa naipatawag kung paano ginasta ni Boying Rimulya sa panahon niyang siya ay Department of Justice Secretary. Hindi rin pinatawag sa COA kung paano nag-report itong si Dilema noon ng panahon na yon, kasi ang hanggang ngayon hindi natin alam kung paano naman inusisa, kung paano niresibuhan ni Leila Dilema ang kanyang confidential fund noong siya ay Department of Justice Secretary. So lahat-lahat po tayo, pakipapansin natin bakit tanging kay Sara na confidential fund lamang ang inurirat. Na kung tutuusin mo, kung ikumpara mo sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, maliit ng di hamak ang 125 million. Sobrang liit. Ang kay Bongbong lang ay 4,625,000,000. O bakit nalulusutan pa tayo ng China sa West Philippines kung ganun kalaki pa ng confidential fund ninyo? Di ba? Ang laki din ng confidential fund ng, maliban niya, may sariling confidential fund ang Philippine Coast Guard kasi humiwalay na ito sa Armed Forces of the Philippines. At may sariling confidential fund din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang kamukat-mukat pala, binabayaran nila po ay mangingisda dyan sa Zambales at sa Pangasinan para lamang parang ginagamit nila na ahente. Magpapalaot at mangingisda, pero at the same time, tatawag sila sa kanilang boss kung may makikita sila ng mga Chinese boats. Ganun lahat po. So, where have all these confidential funds gone? Yan ang tanong. Tanong ko yan. Hindi ko ako nagagamit ng taong bayan. Tanong ko po yan bilang isa sa mga taga-taong bayan. So with that, nakikita na natin ngayon na malabo mananalo ang impeachment laban kay Sara. This early, it is already moot and academic. Bakit ko nasabi niyan? Kasi po, ang akusasyon ninyo, mayroon naman palang depensa si Sara. Hindi lang niya sinagot noong araw na nagmamayabang kayo na Merigris Piatos, Dakoy-koy, kung ano-ano pang mga resibo binabanggit ninyo at ipinatanim nyo sa utak ng mga tao na mali yan. Ang hindi nyo nilabas ay ang katotohanan, naging selective kayo, katotohanan na ayon sa batas, may karapatan kung sino man ang naghahawak ng confidential fund na hindi ibibigay ang totoong pangalan ng tumanggap ng pera. Kasi kung ibinigay mo yan, halimbawa na lang natin, ito napakaklarong ehemplo ito. Sa panahon ni Noynoy, nagbigay sila ng 60 million, attorney, doon sa tao na close kay yung Asian #1 bomber na si Marwan.
kung saan si Marwan, andun siya, kapalit lamang ang attorney ng cellphone number. 60 million. Bakit kailangan cellphone number lang? Kasi matitrace mo na ngayon sa GPS kung saan talaga si Marwan. Kasi yung taong yun katabi lagi ni Marwan. Yun, hindi naman binanggit ni Noynoy Aquino kung sino nakatanggap ng pera. So ngayon, natuntun siya ng SAF. Kaya nagresulta ito sa pagkamatay ng 44 na SAF. Dahil po sa kabubuhan ng general na nag-undertake, nag-supervise ng operation. Ito pong general ay si Peñas. So ngayon, hindi man lang niya sinasaalang-alang na sinabi sa kanya ni Miriam Santiago, alam mo ba ang ugali, ang mga lahi ng mga Muslim na may relihiyong Muslim, Islam? Yan po, alas 3 pa na ng umaga, gising na sila lahat. Kasi the first call of prayer sa araw na yun ay mangyayari. So dapat gising na sila, nakaligo na sila, nakalinis na ng katawan bago sila magpaunang dasal. Kasi 5 times a day ang dasal po ng lahat ng practitioners sa Islam. So ang puntos ni Miriam Defensor Santiago, dapat lumusob kayo ng alas 12 ng gabi, natulog na pa ang lahat. So iyan din po ang dahilan kung bakit yung Navy SEALs Team 6 ay alas 12:30 sila lumusob sa Pakistan Military Academy compound para pasukin ang bahay ni Bin Laden. Kasi gising, tulog pa ang mga lahat ng Muslim sa ganung oras dun sa Pakistan. So kaya successful ang operation ng Navy SEALs Team 6 ng United States of America. Nakuha nila si Bin Laden. Napatay nila yung mga lahat ng gumugwardya kay Bin Laden sa loob ng bahay ni Bin Laden na nakatayo sa loob ng Pakistan Military Academy. So, pinapaliwanag ko lamang dito kung bakit gaano kahalaga na hindi mo dapat ibigay ang pangalan ng confidential fund recipients. At ang isa lang dito, nakikita naman natin na si Sara lang ang inuuriran. So with that as it may, as my premise, at may iba pa ba silang ginawa? Wala. So, in the face of aridity in evidence, wala naman silang ebidensya pinakita sa 4 na araw ng pang-5 araw ngayon, sa 4 na araw na impeachment trial. Lahat ng pinakita nila ay may counter, may ebidensya din si Sara. Kahit sabihin natin na masama yung magalit, masama yan ng mga mananakot na pumatay. Ang katotohanan ay hindi natin maalis na may depensa si Sara. At ang katotohanan ay hindi natin maalis na kahit nung araw na galit pa si Sara ay walang grave threat na pinalabas si Sara. Nagkataon lamang na lumabas ang grave threat noong November 23, 2024. Nung tinanong siya, kaisa-isang trigger, kaisa-isang bagay na nagtulak kay Sara na magsalita ay yung tanong ng vlogger na si Princess Maui. Ano ang reaksyon niya kung totoo man itong Operation Romanov na lumabas pa noong kahit January, earlier than that, wala pang October 18, 2024 at saka November 23, 2024, lumabas ng usapin ng Operation Romanov na kung saan ay papatayin ubusin ang lahi ng mga Duterte. Yan po ang operation nila. So, with that, sa tingin mo ba ay dapat magreklamo si Sara sa hingi siya ng tulong sa military because of that threat? Kung ang threat, kung alam ni Sara sa isipan niya, ang threat ay nanggagaling po sa mismo sa gobyerno, kailangan pa ba niya na doon lang siya sa gobyerno magreklamo? So, gumawa po siya ng bluff. Kasi bigla ang sagot po yun ni Sara. Gumawa siya ng bluff. The only defense left for her was to make a psychological defense na bluffing. Bluff niya yung mga kalaban. So para matatakot din sila, mag-isip kung dapat bang ipagpatuloy ng Operation Romanov. Ngayon, para maintindihan ng bayan natin, ano ba yung Operation Romanov? Ang Operation Romanov po, yun ay
For 100, sabi natin 113 years na naghari po ang pamilya Romanov sa Russia bilang hari at reyna. So, noong araw na yon, 1918, ang Romanov na king ay si Nicholas II. Tsar. Ang tawag kasi sa king sa Russia noon, Tsar. Si Tsar Nicholas II. Nicholas Romanov II. So ngayon, nung nanalo ang Bolshevik Revolution ng mga komunista na pinangungunahan ni Nikolai Lenin, ay pinatay nila yung buong pamilya ng Romanov. Hanggat sa mga bata na mga minor pa, mga 9-year-old, 8-year-old, ba malupit yan. Pati pinatay din po kanilang mga katulong at mga babae na household keepers at saka mga lalaki na household keepers ng pamilya Romanov. Para maintindihan ninyo kung bakit ano ba yung Operation Romanov. So, big sabihin, that gave the enormous threat on the whole or the entire Duterte family. At hanggang ngayon, wala tayong nakitang investigasyon na ginawa ang NBI o PNP or Armed Forces of the Philippines patungkol sa Operation Romanov. So, be that as it may, ang sa aking puntos dito, lumabas na po na may depensa naman pala si Sara at hindi natin kaya na may kukonvict siya. So, dapat moot an academic na ito. Bakit ko nasasabi na moot an academic? Kailangan nila ng 16 na senador na buboto pabor sa pagtanggal kay Sara Duterte. Sino ba yung 16 kung 13 lang pala ang kasapi ng mga pwedeng bumuto para sa kanila laban kay Sara Duterte? Sino? Yan, ang dagdag na 13. Tapos may natira pa po na 11. So, paano mo sasabihin hindi na po kailangan bumuto? Ang lahat ng senador na pabor kay Sara ay hindi na kailangan bumuto. Kahit na mag-abstain lang, tapos ng laban. So this early, alam naman natin lahat ng moot an academic na hindi na kayang kukunin ng 16. Kahit sabi pa natin magbababa sa 14 kasi 21 senators na natitira. So ang 2/3, 14. Hindi po rin kayang kunin kasi 13 lang kayo. Ito namang mga senador, may nag-isip na halimbawa bibigyan natin ng 500 million si lahat ng mga senador dyan, si Loren at saka yung 2 bilyar. Hindi natin masasabi kung payag niya kasi bilyonaryo din si Kan. Si Libeste, na nanay, anak ni Kwan, anak ni Loren. Tapos si Mark Villar at saka si Camille Villar ay bilyonaryo din. In fact, one of the richest families in the Philippines. Hindi nyo kayang sa magbigay ng 500 million kapalit ng kanilang prinsipyo, kapalit ng katotohanan na kung papayag sila ganon, tapos na ang political career nila. At kung matatapos ang political career, napakahalaga po yan sa pamilya Villar ang career. Kasi bakit? Konektado kasi sa politika ang kanilang economic career. So sino pang pwede? Si Amy Marcos, the way I read Amy Marcos, she is bound to fight on, to relieve, to gain the lost glory of Marcos Sr. Ang nakikita ko kay Amy ganun. Kaya galit siya sa kanyang kapatid na hindi masasawata ang kanyang kasakiman sa pera, kasakiman sa kapangyarihan. Kayo, sino pang ibang senador na pwedeng kukunin? Robin Padilla? I don't think so. Napakalaking utang na loob ni Robin Padilla sa mga Duterte. Sino pa kaya ang pwede? Si Jinggoy nasa kulungan. Si Marcolita nasa kulungan. Kasi na-hospital siya kayo, ililipat sa kulungan. Si Bato, tumatakbo. Ulitin ko lang po. Hindi na kailangan bumuto ang mga kakampi ni Sara para sa impeachment para matanggal siya. Ang kailangan bumuto ay kung sino gusto magtatanggal kay Sara. So, yan po ang ating katotohanan sa ngayon. Magpapatuloy ang hearing mamaya. Ang isasalang daw nila, tatapusin nila si Jeremy Lotto.
Lumalabas po sa investigasyon sa kahapon, sa presentasyon kay Lotok, lumalabas, pareho ding video ang ginamit, gumawa lang siya ng kanyang opinion. At lumabas, wala silang nakuhang tao na may ipapakita na iyon pong kinausap ni Sara Duterte para magpapatay kay BBM, kay Lisa Marcos, at saka kay Tambaloslos. Panay opinion na sila na deliberate daw. Hindi naman nila hinighlight ang katotohanan na mula noong October 18 na nagsasabi na naginip ako, na ginigilitan ko ng liig si BBM. Pinalabas nila yun pero walang sinasabing grave threat. Pagtapos dumating namin November 23, 2024 na video, ay na-deliberate daw. Wala po silang ebidensya na sinadya ni Sara ang pagsasabi na mag-hire daw siya. O kundi kaya na wala silang ebidensya na para sabihin na totoo na kumausap si Sara ng killer para ipapatay. Kasi po, kailangan natin establish ang katotohanan na alam ni Sara. Para po kayo magiging guilty sa criminal law, sa ilalim ng revised penal code, kailangan mapatunayan na bad faith ka. Alam mo na na mali, anyet tinuloy mo pa. Alam mo na na mali ang pagnanakaw, anyet tinuloy mo pa. Sa sitwasyong ito, sa pagde-deliver ng grave threat, sa pagde-deliver ng kahit anong krimen, lahat po ay nasasakop ng tinatawag na self-defense. At kung i-impute mo ang self-defense, ang krimen ay hindi na siya krimen. Mayroon tinatawag ng good faith. Kaya mayroon tayong mitigating circumstances. Mayroon tayong aggravating circumstances na magpapalala sa parusa sa isang krimen. May tinatawag tayo na justifying circumstances. Mag-justify, hindi na siya krimen. Kung nakapatay ka, anyet self-defense pala, wala kang krimen. Hindi ka pwedeng tawagin na murderer. Ngayon, kung ano man, halimbawa, may threat sa iyo, importante na pag-usapan na po ang Operation Romanov as earlier than October 18. So ngayon, kung napag-usapan na, importante na establish na mayroon parang kinatatakutan ang Duterte family na Operation Romanov. Maging totoo ba yan o hindi, what is important is, bago mag-October 18, sinabi na yan ni Basti. Noon pa man sinabi na nila. In other words, kung totoo man o hindi ang Operation Romanov, what is important is, it is already a fact. Yan ay katotohanan. Na noon parang bago ang lahat maging kontrobersi sa gitna ni Sara at saka ni BBM, ay pinag-uusapan na ang Operation Romanov. Ngayon, kailan ba nabanggit ni Sara yung tinatawag ng grave threat? Nabanggit lang na sa bigla ang sagot niya sa tanong ni Princess Maui na vlogger. In other words, yun po ay biglaan, hindi pinag-isipan. Kung hindi pinag-isipan, hindi mo pwede sabihin na planadong-planado. At hindi mo pwede sabihin na sinadya. Yan po, mas mauwi sa lahat yan na bluff. Bluff lang yan. Okay? So, with that, pag-usapan natin, kasi alam naman natin hindi kaya, tututok tayo ngayon sa warning ko. May Diyos ko. Warning ako sa inyo lang. Ang krisis natin sa ekonomiya, lalong lumalala. Pero bago siguro lahat yan, papatugtog ko muna, magagawa tayo, magkwentuhan tayo tungkol sa krisis na ako mismo naramdaman ko. Mga maraming abogado na ako nakwentuhan, nakausap, pareho ang aming mga lahat ng mga sinasabi. Ay, kailan pa tayo, Diyos ko, kailan pa ba tayo makaangat sa ganito, sa problemang ito? Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran,
ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Sir. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Ayan ha, ladies and gentlemen. Siguro naman, bago na pagpatuloy, ipakitugtog naman na natin yung parang adhikain ko para kay Sara Duterte. Pero wala ata dito. Sa sunod ko na ipatugtog yan. Anyway, what is important is, ito na po tayo ngayon. Problema na tayo ngayon sa ekonomiya natin. Ngayon, may recent announcement na naman na magkakaroon na naman ng bagong increase ng gasolina. At binumbahan na naman ulit. Ang pinakahuling nangyari sa Iran na krisis, binumbahan po ng Saudi Arabia ang mga Houthi rebels na sinusuportahan ng Iran. So, dagdag na naman yan. At saka binumbahan din nakaraan ng Amerika ang iba pang instalasyon ng Iran. So, wala po akong nakitang kaayusan kahit na nagpirmahan na po sila na ceasefire. Hindi ko nakikita na magpapatuloy yung ceasefire na yan kasi in bad faith ang lahat. May pagka-bad faith din sa US, may bad faith din sa Israel, may bad faith din sa Iran. So ngayon, nagdadagdag pa ng problema itong sumasali na po yung Saudi Arabia na binubombahan din ang lahat ng mga Iran. Ibig sabihin, siyempre apektado kasi yung negosyo ng Saudi Arabia. Ang Qatar din binubombahan ng Iran. Ang UAE binubombahan. Ibig sabihin, baka nga magiging
ma-escalate ito, mag-increase ito sa regional conflict. Sana hindi man ito magiging mitsa ng tinatawag na Third World War. So pagtingnan muna natin itong bagong balita na problema na po ngayon ang mga driver at saka lahat sa pagbagong pagtaas naman ng presyo ng gasolina at saka krudo. Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Attorney Paulo, dapat nandito po kayo sa studio namin Kunyari po. Oo nga, pero traffic ko kasi, pero palapit na po tayo mga 3 minutes away. 3 minutes away. Ayan. Tuloy na. Umpisa na natin. Para kay Papay sulit. Correct. Kasi sayang naman kung nandito ka, tapos 5 minutes na lang. Sayang yung pagpunta po ninyo. Ano po? Attorney Paulo, napanood nyo naman po yung hearing kahapon. Sa palagay po ba ninyo ay na-achieve ng prosecution ang kanilang objective o mas na-achieve ng depensa ang pagbutas sa testimonya ng testigo kahapon? Siguro po meron silang plus sides on both, no? Mahalaga po yung nagawa ng prosecution kahapon na naipakita nila yung si Attorney Loto at naipakita nila na nagkaroon ng investigasyon. Mahalaga po iyon kasi para ipakita na credible yung threat, no? Na sineryoso po siya. Yeah. Align. Pupunta tayo sa crisis. Dahil po doon sa Nabalik. Ay, naalala mo yung pa rin, Actually, bahagi din po yun sa impeachment. Week pa lang of So, what might ang be balita along. na ito na ibig Ng sabihin, expert no. nagkikwento sila tungkol sa impeachment pero nakalagay sa kanilang banner story na ang mga drivers ay nagrereklamo na naman sa panibagong presyo na nakaamba. So mag-strike naman diyan. So yan ang problema natin. So ngayon, ang pinaka-problema natin kung paano masuwata ay wala tayong solusyon. Pag-usapan muna natin kung naging maayos ba ang solusyon ni BBM patungkol sa Iran crisis. Ngayon, ang tanging sigurado lamang tayo ay mataas pa rin ang lahat. At ang sigurado tayo, marami na po nagsasara ng mga maliliit na negosyo. At sigurado rin tayo na bumaba yung benta ng lahat ng negosyo. Pati na po malalaking negosyo. At sigurado rin tayo na mataas na po ang presyo sa ating mga palengke. Ito, basahin ko na ngayon siguro sa palengke natin. Pero pinakamatindi po, unahin ko muna itong kuryente. May kaibigan ako. Ako mismo, sarili ko na lang. Dati 16,000 ang binabayaran ko sa 1,100 kilowatt hour na average na konsumo ko sa kada buwan. Ngayon, yung 16,000 ay naging 24,000. So, hindi ko, kung ako ay usisain ko, tumaas ang lahat dahil po sa tinatawag na pagtataas ng mga gasolina, doon sa lahat ng simula. Kumbaga, hindi ginawan ng paraan ng gobyerno natin sa pangunguna ni BBM na para mabawasan ang presyo ng lahat. Tapos kung ganun, kung walang ginagawa, anong ibig sabihin? Meron naman silang batas na sinasabi pinalabas na bibigyan ng pagkakataon ng emergency power si Bongbong Marcos para bumagsak ang tinatawag na na economy, para bumagsak ang mga presyo. So ano ginawa nila? Binigyan ng Kongreso ng kapangyarihan si Bongbong Marcos ng tinatawag na emergency crisis. At ang kapangyarihan binigay ay kapangyarihan sa ibababa ni Bongbong Marcos ang excise tax sa gasolina at saka sa krudo. Saka sakali kung sa kanyang tingin ay dapat babaan. Let's talk about excise tax. Ang excise tax natin sa gasolina at saka sa krudo ay
nag-average po ng 10 piso sa sa gasolina at 6 na piso sa crudo. Yan ang excise tax. So ngayon, on top of that, paano i-compute ang presyo ng gasolina? Halimbawa, mag-average tayo 50 pesos ang angkat ng gasolina mula sa ibang bansa. Pag ipatong mo na ngayon ng excise tax, 10 pesos, which is actually about 10% ng presyo. So, magiging 60 pesos. So, sa 60 pesos na yan, ipapatong mo pa yung VAT na 12%. Ang pag-compute po, attorney, may nakikinig sa akin si attorney, ng 12% ng VAT ay ibabase mo sa denominator na 50 pesos plus 10. So, magiging 60. So, 12 times 6, that is 720. Dadagdag sa kanya ng 7 pesos at 20 centavos doon sa 60. So, magiging 67. Yan ay kung 50 lang ang presyo. Ibig sabihin, dito lang siya lalaro. Babawasan yung excise tax. Halimbawa, gawin niyang 0 excise tax. So, 50, pero nandun pa rin ang VAT. So, ang 12% ng VAT is 6 pesos. So, magiging 56 pesos pa rin. Yan ay napaka-undervalue pa yung aking assumption na 50 pesos. Sabihin na natin 70 pesos. Na-imagine nyo kung gano'ng kataas. Sa bawat taas, sa bawat 10 piso na taas sa ating mga gasolina ay equivalent yung pagdagdag ng pamasahe na halos magdudubli na sa public transport natin. Kaya po umaalma na po yung jeepney driver mag-strike. Bakit kailangan ng jeepney drivers mag-strike, attorney? Ang problema kasi sa mga jeepney drivers na ganong negosyo, hindi sila pwede maningil ng mas mataas sa presyo na inaprubahan ng LTFRB. Huhulihin naman sila kung maniningil sila ng pamasahe na mas mataas kaysa inaprubahan ng LTFRB. So, ang LTFRB naman, since history, kasaysayan ng LTFRB, lagi lang itong reactive. At huli pa kong, delayed pa kong mag-action. So, kahit sinong presidente mula pa sa panahon ni Cory, tuwing taas ng gasolina, mabagal ang aksyon ng LTFRB. Ito is katotohanan ng nature ng trabaho ng LTFRB. Sila ay kailangan nila i-obserbahan pa, marami pang proseso, maghihiring pa sila, kung ilang buwan pa matatapos ang hearing bago sila magpalabas ng price increase. Ngayon, pwede naman temporary price increase. Pero ang increase, hindi yan ang dapat ang titingnan natin. Titingnan natin, ang gobyerno ba dapat gawa ng paraan na ang krudo at gasolina ay hindi tataas ang presyo. May paraan ba? Kung hindi ka makakakita ng paraan, ikaw ay bubo. Ganun lamang po. Imagine niyo ito. Bago nagkaroon ng Iran crisis, kahit na mahirap ang buhay pa rin dahil si BBM ay nandyan, pero at least sapat na rin yun, makakaya pa rin natin mag-move on. Kasi nandoon pa rin yun ang mga maliliit na mga negosyo na nakapagbebenta pa rin. Imaginein mo yung isang maliit na stall. Nagkaroon niya ng 2 tauhan. Tatayo ka ngayon, halimbawa, 7-Eleven, 2 tauhan ang at any given time, kung 24 hours sila. So, ilan kaya kagaya niya ng store nagsasara sa ngayon dahil sa pagtaas ng presyo? Mahigit na po, sabihin mo 20,000, meron na po. Sa Metro Manila naman pinag-usapan natin, hindi tayo nag-uusap patungkol sa kung ano mga probinsya natin. So ngayon, ang benta ng lahat ng mga store kasi wala namang perang tao, lumiliit din, nagdadive. Torne, biglang bumagsak ang internet. Kaya ginajamming na naman ako. Kasi nagsasabi ako ng totoo. So,
babawasan mo yung dati halimbawa, nagsari-sari store ka lang tapos ang permit mo magagaling na sa barangay kasi exempt yan ang mga sari-sari store sa atin dito. Kukuha lang sila ng permit sa barangay lang. Tapos, dati, ang binibenta ng isang sari-sari store ay 3,000 isang araw. Sa 3,000 na yan, ang kanilang ganansya din 1,000. So ngayon, ang sari-sari store, mabuti na makapagbenta na 1,500 a day. So, kung ganun, ang pagbebenta sa tingin mo, tatawid yan? Mas makatawid ang sari-sari store kasi kukunti lang po ang binabayaran nilang buwis. Pero pag ang buwis ay kagaya ng formal na establishmento, kagaya ng 7-Eleven o Dali, ay kailangan nila magbayad ng buwis, sales tax araw-araw, nakalista yan. Tapos ang trabahante nila kailangan minimum of 2 para tumakbo kasi isang cashier at isang nag-alalay, baka naman manakawan kayo. Kahit na sabihin natin may mirrors around the wall ka. Kahit sabihin natin may CCTV ka, kailangan mo pa rin. So ibig sabihin po, yung stores na yun, kung dati ay may customer sila na 200 a day na bumibili sa kanila, yung 200 din babawasan mo kalahati, maging 100 na lang. So imagine, gaano kalaki ang mawawalang income sa kanila araw-araw. Marami na po nagsasara kasi hindi na nila kaya, naubos ng kapital nila. Kasi pag ako negosyante, hindi ko alam kung ibang negosyante, pero kung ako negosyante, meron ako halimbawa 7-Eleven, lugi ako sa unang buwan. Ang gagawin ko, kukuha ako sa bulsa ko, ipatong ulit. Sige, pagpatuloy. Baka sakali naman sa sunod naman maganda. Talo pa rin. Kung bubunot ulit ako sa bulsa ko. Oh. Kasi hindi ko pwede, bawal sa batas, hindi ko pwede hindi bayaran ang aking mga empleyado. So ngayon, operation-wise, mapipilitan ako maubos din ang laman ng bulsa ko. Ang bulsa hindi mawawala, pero ang laman sa bulsa mo nawawala. So kung maubos yan, wala ako na ibang choice, magsasara. Magbabayad pa ako sa OPA sa pwesto. Hindi naman bumababa ang OPA sa pwesto. Hindi naman bumababa ang business permits. Lahat ng fees. Anong klase mga gobyerno meron tayo, mga mayors, mga konsyal? Hindi ba nila iniisip, they must go along with the tides of crisis. Na kung sa panahon ng crisis, dapat papalabas na kagad sila ng tinatag kahit yung ordinansa na mabilisan, exempt from first to third readings, na babaan ang singil sa business permits. Saan ka makakita business permits? Babayad ka kung ang negosyo mo, water filling station, umabot sa 100,000 a month ka, a year, ay magbabayad. O hindi mo pa binabayaran dyan yung mga para mabilis, wala ng fire clearance, bigyan mo ng pera, fire clearance. Para wala ng health clearance, bigyan mo ng health. Para wala ng gasto para mabilis. Lahat, bigay dito, bigay doon. Bakit gano'n ang kalakaran sa ating negosyo? Lahat po niyan ay given na yan. So dapat iniisip na yun kung sinong sa national government. Sa pagpatuloy na to, lumalabas po, incompetent ang ating pamahalaan na pinangungunahan ni Bongbong Marcos. Alam mo, naniniwala ako kahit incompetent ang sa baba, kapag competent lang presidente, hindi po matutumba ang ekonomiya natin. Ano ang magiging solusyon kung ako po ang presidente? Kung ako presidente, ang solusyon ko, simple lang. Saan ba nagsimula ang krisis natin? Attorney, di ba sa crude and oil prices galing sa Iran? Diyan na lahat nagsimula eh. Kahit sabihin natin, corrupt ang lahat. Pero itong ekonomiya natin, nanggagaling lahat yan dyan. Ibig sabihin, atakihin natin ang ugat ng problema. Anong ugat ng problema? Ulitin ko lang. Yung Iran crisis. Kung ako ang presidente, isa lang ang solusyon ko nito, sagot na lahat. Wala na, sinisigurado ko na hindi matutuba ekonomiya. Anong gagawin ko? Ang gagawin ko po ay sagot muna ng gobyerno ang lahat ng pagtaas sa pag-angkat ng gasolina, krudo, asfalto, LPG, jet fuel, at lahat. Sagot muna ng gobyerno lahat yan. Para, anong resulta?
the same pa rin ang presyo sa ating jeep, the same pa rin ang presyo sa mga bus, the same pa rin ang presyo sa mga Grab, sa mga Move It, sa InDrive, sa ating mga riders, the same pa rin ang presyo. Ang ating mga sweldo ay the same pa rin sa mga ating mga trabahante. At hindi na kailangan magtaas pa ng presyo para magpatuloy ang buhay. Yan ay theory ko lamang, pero napatunayan po na tama ang theory ko, attorney. Saan, ano ang aking pruweba na totoo, tama ang theory ko? Ang Indonesia po ang aking proof number 1. Sa Indonesia po, sinagot ng Indonesia ang lahat ng pagtaas ng gasolina, crudo. So, the same pa rin ang presyo ng lahat. Ang negosyo takbo. Ang sweldo parehas pa rin. Hindi na taas, hindi naman bumaba. Tuloy ang ekonomiya ng Indonesia. Ang isa pang solusyon, which is wala pa rin sa atin. Sana ay kung magaling itong ating mga namumuno, may tinatawag po ng foresight, attorney. Ibig sabihin po, yung mga namumuno sa atin walang foresight. Ibig sabihin foresight na nakikita mo na sa advance, baka sakali may mangyari ganito, anong ating mga nakaamba na solusyon ng pangkontra. Ang dapat sana, nag-imbak tayo ng good for 1 year na gasolina. I-require ang lahat, magkaroon ng batas, na i-require ang lahat ng mga private players na mag-imbak kayo ng good for 1 year na gasolina at crudo. So kung hindi na kaya, pautangin ng gobyerno. Sige, total, nandyan na kayo, kaysa magbubuo pa kami ng aming negosyo, kayo na lang dyan, at ito po ipautang ng gobyerno, walang interest, ang balik lamang sa amin, huwag kayo magtaas ng presyo. So, ngayon, yung sinasabi ko na sasagutin ng gobyerno, ang tanong, kaya ba? Sa computation ko po, kayang-kaya. Bakit po? Uutang na naman tayo, pero meron pa tayong credit line eh. Utang lang ako na 1 trillion, sagot na lahat yan. Anyway, babayaran na naman natin po ang 1 trillion kasi utangin mo 1 trillion, igagastos mo sa pagpatay ng flood control na hindi man naman nakakontrol. So, panahon na po sana na mag-isip naman itong ating mga mababatas. Total, pwede naman siguro, may leader naman kayo dyan. Inaasahan ko ito, akala ko naman si Win Gatchalian, ekonomista. Pero nakikita ko, lugi naman ang kumpanya nila. Kaya siya tumanggap nitong pwestong ito kasi sa pangako naman ni Lisa na baka pautangin ang Willix Group of Companies. Kasi meron silang project na malaki na hindi pa makaumpisa-umpisa. Ano yun? Ang pinakamalaking proyekto nila po. Yun ang tinatawag na Waterfront Manila Bay. Ang Waterfront Manila Bay po ay isang reclamation. Pag reclamation, magtatambak sila ng lupa. Saan sila magtatambak ng lupa? Doon sa Manila Bay. Saan parte ng Manila Bay? Sa likod po ng Luneta Park. Sa likod po ng Quirino Grandstand. At pupunta yan dadalo yan hanggang sa South Harbor. Maglalampas pa yan sa Manila Hotel. Kung baga, tinabunan mo ng mga view ng dagat ng Manila Hotel. So, lalampas yan doon. Tapos, yan po ay kasosyo niya dyan ang Manila City Government. Si Isko Moreno ang kasosyo niya dyan. Pero hindi matuloy-tuloy. Alam mo ba kung bakit, attorney? Una, kulang sila sa pera ang Willix Group of Companies. Umaasa lamang po sila sa investors na makukumbinsi nila. Ang problema, ang mga investors na nakumbinsi po nila ay mga Chinese. So, sino ngayon ang pro-China? Duterte o kayo? Sagutin nyo. Ito pa, ang kumontra po ang United States government sa balak na magpatayo ng reclamation area. Bakit po? Mismo nasa likod siya ng US Embassy. At ang katwiran ng US Embassy sa paghadlang ay ang katotohanan ng mga investors nila ni Gatchalian ay yung mga
contractor na gumawa ng isla sa West Philippine Sea. So, with that, na mga gumagawa ng isla ay mga Chinese contractors na yan, sa tingin mo ba papayag ang Amerika? Hindi naman natin kayang kontrahin ng Amerika. Ganun lamang po. So ngayon, nakikita na ninyo, ito magbabanggit tayo ngayon sa hindi lang kuryente po. Banggitin natin ang presyo ngayon ng sa palengke tayo. So, sa water rates natin, tumataas din, bahagya. Mabuti na lang ang mga lake natin napupuno dahil sa ulan. Mga lake na pinagkukunan ng tubig. O ito yung baboy ngayon, tumatakbo na po na 320 pesos per kilogram. Tapos yung vegetables natin, umaabot na 180 pesos kada kilogram. Average yan. Makamatis man, mapetsay man, lahat. Tapos, ang presyo ng itlog, hindi na bumababa hanggang 270 pesos kada tray. So, ang isang tray, depende na kung small, kung medium, kung big. So, ibig sabihin, 24 po na itlog ang isang tray. So kung 270, ibig sabihin mahigit sa 10 piso kada itlog. So kung kakain ka ngayon, magpiprito ka, isang itlog lang kakainin mo kasi titipid ka, ay sa itlog pa lang 10 pesos ka na. O sa manok naman, 240 pesos ang kada kilogram. O sa karning baka o di kay kalabaw nang mo, water buffalo meat lang naman hanggang 430 pesos per kilogram. So paano ba ngayon ang resulta niyan? Ang resulta niyan po, magresulta tayo na magkaroon tayo ng mamamayan, attorney, na malnourished. Kung malnourished ang ating mamamayan, ano pa kayang kagalingan ang makukuha natin sa kanila kung sila ay magtatrabaho? Dagdagan pa na kailangan na lang nila maglakad para makalaban sa pamasahe, pagtaas ng pamasahe. Nakikita ko na po, marami na po nagde-deliver ng mga Grab, Food Panda sa pagkain na hindi na motor ang ginagamit nila, bisikleta na. Ito ay dahil mahal ang gasolina sa motor. Hindi nila kaya. So, ganun na naman po ang aking pakiusap sa inyo. Sana naman ay i-share-share ito para malaman ng lahat. Malay mo, baka makarating sa kaalaman ni BBM at makapag-isip-isip siya kung ano ang dahilan. Negative 27 na po siya sa ngayon. So, paano pang kagalingan makukuha natin sa negative 27 na presidente? Yung mga jeepney driver, mabuti na kumita 100, 200. Kada isang araw na ikutan. So ito ngayon, nanghihiram siya ng lakas kay Alex Ayala. Ang ginawa niya, inimbita niya si Alex Ayala sa Malacanang at naghawak ng ng table tennis, tennis balls. Sa tingin mo kaya magagamot? Ginagamit mo lang si Alex Ayala, nakatingin lang sa iyan, pero malalim ang utak niyan. O, ito, tingnan muna natin itong kanyang rating. Ang rating niya, ano lang yan, sa SWS, negative 15. Sa puso umangat ng konti, naging negative 7. Pero sa bagong survey, sa Okta, naging negative 59 daw siya. So, depende po kung anong survey firm ang naglabas, ganun ang rating ni Marcos. Pero iisa lamang ang lahat na negative. Negative ang lahat. Tapos, ito pa, ang para para makontra niya ang mga negative na epekto sa kanya, ay pinatawag niya si Alex Ayala sa Malacanang. At binigyan kunwari ng parangal. Ito, tapos
Yan, tingnan ninyo. Ayan, si Alex Ayala. Nagbitbit-bitbit pa kuno siya ng ano, pati si Lisa Marcos sa katabi niya. Ay, hindi magagamot yan. Tapos, ang lumilitaw sa ngayon, ay talagang gusto niya pagpatuloy ang impeachment kahit alam niya na matatalo sila, ay pagpatuloy pa rin para hindi mapag-usapan ang kanyang pamahalaan. So ito po, decoy, ginagawa ng decoy ang impeachment trial sa laban sa flood control at laban sa economic crisis. Ang problema kasi ni BBM ngayon ay pagkatapos ni Bendalo, Eric Silvestre Tulfo, inanunsyo na hindi na mag-imbestiga at mag-move on na daw tayo sa flood control, ay bumaha na naman ang todo sa buong Pilipinas. Paano pa ngayon yan? May flood control ka? May economic crisis ka? Ano pang justification kaya ang maibibigay ninyo na talo na kayo sa lumabas na ebidensya? Ulitin ko lang. Sa inyong akusasyon, at least nakita na natin may depensa si Sara. Kung magaling man ang depensa niya, hindi, isa nakikita ng tao, may pinaghugutan ang kanyang pagsalita. At alam naman ng tao na nasabi na lamang niya yun pagkatapos siya may tanong ng isang vlogger na ang pangalan ay Princess Maui. In all other phases of her life, hindi niya nabanggit yan mga ganong klaseng mga great threats. Wala siyang nabanggit. Yun lang. Ang trigger, sigurado tayo ng trigger ay yung tanong lamang ni Princess Maui. Wala nang iba. Tapos dagdagan pa na punong-puno na siya. Kasi sinabi nga niya, pinagkaisahan siya ni Tambaluslos, ni Marcos, ni Lisa. Tapos pinadalhan siya ng envelope ni Lisa para ipamigay sa DepEd officials. May ebidensya pa siya na tumawag si Lisa Marcos. Naka-record pang video. Ano pang iba? Ang dami-dami pong ebidensya na walang kasalanan si Sara. On the other hand, wala naman kayong pruweba na nagnakaw si Sara. Hindi po yung pruweba na nagnakaw siya dahil may registratos. So with that, bahala na kayo. Magbabangit na lang ko, si Pinoy Farm Fresh Bukidnon, negosyante lang ang pahirap sa lahat. Negosyante lang nagpahirap sa lahat. Mura. Ay, hindi po ganun na ang sinasabi mo, Pinoy na negosyante. Hindi po. Ang negosyante po may kapital siya sa gasolina sa lahat po. Kaya wag mo isisisi na negosyante. Si Bongbong ang nagpahirap sa lahat. Masyado kang makabungbong ka lang. So, Kirata TV, Kurente times 3 ang bill. O karamihan times 3. Ako nga times 2 lang eh. O. Tapos, Baston Fabianas, tanggalin lang ang korupsyon. Ay, hindi natin matatanggal kasi ang lahat naman sa atin ay mga koruptong opisyal natin. So, Graceline, paano na kaya mga kababayan natin na walang income? Minsan po naiyak ako sa pagpanood sa mga balita dyan. Yan sinabi ni Graceline na OFW. Joel Saloria, dapat anticipate na ng gobyerno. Walang anticipation. This is the kind of government who thinks of only their pockets and who thinks of only what is good for today. And they do not know what would come tomorrow. May anticipation lang naman sana eh. Si Graceline, si ano pang iba? Si Cristito Dayday Katunaw. Tapos sino pang iba? Si Romel Kausing. Lahat ng krisis at sa calamities ay kinatutuwa ng gobyerno ito. Dahil kikita naman sila sa lahat ng aspeto. Magaling sila kumita dyan. Pipito, naku, wala ka natuto. Tataas pa yan ni BBM, hayop sa kasakiman. Tayo lang, nababanggit lang, kukunti lang pinabanggit. Pero kayo, mas marami kayo nakikita. Ray de la Cruz, attorney, pakibalikan mo interview ni Taberna. Okay, balikan natin kay Lisa Tanas. At yan, nabanggit niya ang Romanya doon. Okay, balikan natin sa sunod na vlog yan. Vivian Saremo, ang taong bayan na nanonood, Engineer Toto, malalaman lang kung anong tama at mali. At malalaman din nila kung sinong senador ang kakampi sa tama at mali. Tapos Boy Jimenez, si Trump mismo ang sabi na pulbusin ng US ang Iran. Hindi ba natin nag-predicting Iran war na yan? Nung umpisa pa lang, alam na natin yan. So maraming salamat po mga kababayan.
Pakishare na lang para tumaas ang kwan ko. Tapos paki-like para tumaas naman ang algorithm ko, makatulong kayo sa akin. Kasi marami ng iba na anti-Duterte na nag-alis sa akin, nag-unsubscribe sa akin.